Wiwi. Tulungan niyo ako. Doktor. Wiwi. Diyos ko, tulungan mo po kami. Walang dapat mangyaring masama, sana po. Diyos ko, sana ligtas lang lahat. Diyos ko, bantayan mo si Meng Weiwei. Wiwi, huwag kang magising ha. Pamilya ni Meng Weiwei. Sumama kayo sandali. Ano bang nangyari? Bakit buhay pa rin siya? Wala na rin akong magagawa. Pagdating ko sa lugar, nandoon na ang rescue team, kaya sinamahan ko na lang siya sa ambulansya. May pamilya ba ni Meng Weiwei dito? Ligtas na ang pasyente. Ano na ang gagawin natin ngayon? Bakit ka ba kinakabahan? Professional ka, di ba? Alam kong may paraan ka. Gawin mong parang wala siyang alam. Wiwi, ngayong taon, 6 na taong gulang ka na. Malaki ka na, Weiwei. Weiwei. Oras na para uminom ng gamot. Hayaan mo na yung tanga na yon. Gabi-gabi, maghanap tayo ng kakaibang trip. Hinaan mo ang boses mo. Relax ka lang. Dinagdagan ko ng gamot yung tanga, ngayong gabi. Hindi siya majaydising. Lao Meng, Promeno ka. ayaw gumana ang preno. Anak, hindi na maililigtas ang bata. Anak, tulungan niyo siya. Anak ko. Tulungan niyo ang anak ko. Anak ko. Dr. He, tulungan niyo ako. Ang mga binti ko. Ngayon, ano pa bang gusto mong gawin? Ikaw ang bahala. Gusto kong patayin mo si Meng Weiwei. Huwag kang magmadali, baby. 6 na taon na ang nakalipas, hindi siya namatay sa aksidente. Isang head doctor lang ako, pero naging yaya pa, ako ng isang tanga. Yung matandang buwisit na yon, nag-iwan pa ng testamento bago mamatay. Kailangan pang lumipas ang 6 na taon bago maipasa ang mana. Kung hindi, matagal na siyang sumunod doon sa matanda. Malapit na matapos ang panahon ng shares. Yung pwesto ni Mrs. Jiang. Akin na yon. Kaya, dapat siguraduhin mo na palaging may gamot siya. Gawin mo siyang isang inutil na hindi makalakad. Jiang Haoyu. Hiwen. Salamat sa inyo nitong 6 na taon sa pag-aalaga sa akin. Babayaran ko kayo ng maayos balang araw. Meng Weiwei. Nandoon si Meng Weiwei. Wala namang tao. Baka namamalik mata lang ako. Nilagyan ko siya ng gamot, imposible yun. Para sigurado, akyatin natin at tingnan.
Paano kung magising nga talaga siya? Kung tanga lang siya, hayaan na lang natin. Pero kung magising siya, ipapadala ko siya sa tatay niya. Oh, kita mo, sabi ko na nga ba, na malikmata lang ako. Hindi pa rin sigurado. Duda ka ba sa gamot ko? Mas mabuti nang mag-ingat. Oh, kita mo. Ngayon, naniniwala ka na? Acupuncture. Marunong din naman ako niyan. Gusto kong makita kung paano mo gagawin. Sabi nila, 6 na taon nang hindi iniwan ng CEO ng Meng Group ang asawa niyang may kapansanan. Hindi ko akalain. Ganito pala sa bahay nila. Pati pangangaliwa, ginagawa sa tabi niya. Di ba sapat na yon para sabihin hindi iniwan? Paano kung makita niya kayo? Tingnan natin kung makakatawa ka pa. Mas exciting kung makita niya. Ikaw, Wiwi. Wiwi, Weiwei, ikaw, anong balak mong gawin? Wiwi. Anong gagawin mo? Wiwi. May naaalala ka ba? Kung malalaman niyang bumalik na ulit ang ulirat ko, siguradong hindi niya ako palalampasin. Wenwen, nag-aalala ako sa'yo. Ayos ka lang ba? Si Kuya Haoyu, masama siya. Inaapi mo si Wenwen. Weiwei. Hindi ako inaapi ni Kuya Haoyu. Nagkakamali ka lang. Pero nakita ko mismo na sinaktan ka ni Kuya Haoyu. Tapos sabi mo pa, ayaw mo na, ayaw mo na. Wiwi. Minamasahe ko lang si Wenwen mo nun. Oo, tama, tama. Sobrang pagod ko na rin. Sa pag-aalaga sa'yo nitong mga araw na to, tinulungan ako ni Haoyu magmasahe para makapag-relax. Pero, bakit naman sa kama ni Weiwei kayo nagmamasahe? Dr. He. Pakitulungan mo akong magbenda ng sugat ko. Wiwi, magpahinga ka na agad. Oo, Weiwei, dali, magpahinga ka na. Ang sakit ng katawan, umpisa pa lang yan. Ang kabutihan na binigay nyo sa pamilya ko. Ibabalik ko. Yan ng doble. Parang may mali talaga. Sabi mo, dagdag na naman ang gamot, paano siya nagising? Walang makakagising sa taong nagpapanggap na tulog. Nagkukunwari ba siya? Subukan natin para malaman. Weiwei,
Nasira ang ilaw sa bahay ngayon. Gusto mo bang maging maliit na bayani na mag-aayos ng ilaw sa bahay? Halika. Tuturuan kita. Isaksak mo to dyan sa butas na yun. Ayun, sisindi na ang ilaw. Ang bilis mo namang gustong tanggalin ako. Tingnan nga natin kung tunay kang tanga, o nagkukunwari ka lang. Wei. Isaksak mo na agad. Kapag hindi ko sinunod ang utos niya, malalaman nilang nagpapanggap ako. Anong gagawin ko? Dali. Isaksak mo na agad. Kahit nagkukunwari ka, pag ginawa mo to, totoo ka ng tanga. CJ, hindi ba tanga ang tingin mo sa akin? Papakita ko sa'yo kung paano magpanggap na tanga. Ay nako. Wei, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako agad. Ate Wenwen, huwag kang matakot. Ayusin ko na ang ilaw ngayon. Huwag. Wei, huwag mong isaksak yan. Huwag mong isaksak. Huwag mong isaksak yan. Jayang Haoyu. Anong nangyari? Ano ng problema? Ang galing mo, Kuya Haoyu. Si Ate Wenwen tinuturuan pa ako kung paano gamitin ang tinidor para ayusin ang ilaw. Pero si Kuya Haoyu, ayos agad ang ilaw. Kahit totoo ang pagmamahal ko, parang gusto ko pa ring magalit sa aso. Hiwan, Ang saya. Sumabog na. Kita mo, gusto talaga niya akong patayin. Bakit mo pa siya pinapatira dito? gusto mo rin naman siyang tanggalin, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo pa. Huwag mong kalimutan, pinapatira ko siya dito, para makuha ko ang posisyon. Mas kapaki-pakinabang siya sa akin ng buhay kaysa patay. Tiis lang muna, pag ako na ang presidente. Malapit na rin siyang mamatay. Dalhin agad sa opisina, tapos ayusin na ang problema nitong tanga. CJ, sundin ko lahat ng utos mo. Hindi mo ba napapansin na nagkukunwari lang siyang tanga? Kung sakali, gising na pala siya, nagpapanggap pa rin na tanga, bakit kaya? Baka alam na niya ang tungkol sa aksidente. Gusto niyang malaman ang totoo, kaya kailangan niyang sumugal. Wei, behave ka ha, mamayamay. Importanteng meeting kami, kailangan naming lumabas sandali. Behave ka lang dito sa bahay, ha? Gusto rin ni Weiwei sumama. Isama niyo si Weiwei. 2 oras lang kami mawawala. Kuya Haoyu, pangako. Pagbalik, kukwentuhan kita. CJ. Pero maaga kayong bumalik ha. Tara na. Dalawang oras. Sapat na para makuha ko ang ebidensya laban sa inyo. Ang talino mo talaga. Ang galing ng plano mo. Hinayaan mo akong mahulog sa bitag. Kung nagkukunwari siya, habang wala kayo sa bahay, gagawa siya ng paraan. 6 na taon na akong paralisado. Sigurado akong may problema sa gamot na binigay nila. Kailangan kong hanapin ang ebidensya. Nasaan kaya? Nahuli na ang isda. Matagal na pag-inom, nagiging mahina ang isip, at ang mga paa. Wiwi, Oras na para uminom ng gamot. ito ang gamot na iyon. Mama, Papa, tulungan niyo po ako. Para makaganti ako sa inyo. Naku, bumalik na sila. Meng Weiwei. Kung gising ka na, Ang bahay na ito ng pamilya Meng. Magiging libingan mo, magiging libingan mo.
Nandito pa ang bote ng gamot. Tama rin ang bilang. Baka mali ang hinala natin. Tingnan ko sa kwarto niya. Pakiramdam ko, nandito lang siya. Kapag nagloko siya, isang turok lang. Ipapadala ko siya sa mental hospital. Ang pabaya mo naman. Nakalimutan mo na naman ang cellphone mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon na ikaw ang magdala para sa akin? Ay nako. Buti na lang natagpuan ko na. Tara na. Kailangan ko nang umalis dito. Ay, Wiwi, andito ka pala. Meng Weiwei. Nagkukunwari ka nga. Nahuli na kita. Talo ka na. hindi pa. Kung hindi dahil kay Ate Hiwen, hindi ako matatalo. Ayoko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako matatalo sa taguan. Taguan. Si Jayang Haoyu, sobrang maingat. Hindi niya ako pababayaan na mag-isa sa bahay. Uy, Lil. Walang tao sa bahay namin ngayon. Tara dito, magtaguan tayo. CJ. Ngayon ako na ang taya. Bibilang ako ng 50. CJ. 1. 3. Anim. Meng Weiwei. Meng Weiwei. Hindi ka lang pala tanga. Ayos pa ang mga paa mo. Kasi dito sa kwarto, walang wheelchair. Walang wheelchair. Paano ka pumasok? Ang bobo mo talaga. Kung nakaupo ako sa wheelchair, mahuhuli niyo agad na nagpapanggap lang ako. Meng Weiwei. Nagkukunwari ka nga talaga. Wenwen, tingnan mo, kamukha ba kita sa ginagawa ko? Kuya Haoyu, tingnan mo, ang talino ko ba? Ang talino ni Weiwei. Ihahatid ko na ang wheelchair dito. Ikaw, hanapin mo si Lele. Esan. Nakuha na natin ngayon ang ebidensya ng paglalason. Kulang na lang ay ang tamang pagkakataon. Ibunyag ang tunay nilang pagkatao. Talaga bang ganun ka nagtitiwala sa kanya? Wala ka bang alinlangan? Medyo kakaiba nga. Hindi lang basta kakaiba. Yung sugat mo sa ulo. Noong nakaraan, muntik na niya akong mamatay sa kuryente. Tapos ngayon naman, biglang lumitaw si Leylay. Hindi mo ba napapansin? Masyado nang nagkataon ang lahat ng to. Ngayon ang pinakaimportanteng oras para maagaw ko ang main group. Hindi pwedeng magkamali kahit konti. Patay lang ang siguradong walang sablay. Ngayong hapon, nabentahan ko na lahat ng stockholders ng kumpanya. Naipasa na ang resolusyon para sa pag-upo ko. Meng Weiwei, hayaan mo na lang siyang sumama sa pamilya niya. Kailangan mo ng kumilos. Ate Wenwen. Alaynan, maglalaro ba tayo ng taguan? Syempre hindi. Ang lalaruin natin ay escape game. Sa wakas, kikilos na tayo. Wenwen, ayoko na maglaro ng ganitong laro. Wenwen, ayoko na talaga. Weiwei, amuyin mo nga anong amoy ito. Amoy ng birthday cake. Kuya Haoyu. Gusto kong hipan ang kandila. Ako mismo ang hihipan ng kandila. CJ, ikaw na maghipan ng kandila.
Tulong. Tulungan niyo ako. May sunog. Tulungan niyo ako. Narinig mo ba yung lalaki raw? Namatay ang asawa niya sa sunog. Ngayon pa naman sana ang 6th wedding anniversary namin ng asawa ko. Gusto ko sanang lumabas para bilhan siya ng regalo. Pagbalik ko, Na-confirm na namin. Malamang. Namatay ang biktima dahil sinindihan niya ang kandila sa cake at nagdulot ng sunog. Aksidente lang, pakikiramay po. mahal. Maligayang ika-negatibo 6 na anibersaryo ng kasal natin. Maligayang ika-negatibo 6 na anibersaryo ng kasal natin. Sino yan? Sir, ang food delivery niyo po. Wala akong in-order na delivery. Wala. Enru, kanina pa po ako kumakatok. Hindi po kayo nagbubukas ng pinto. May nangyari ba sa loob ng bahay? Naglalaro lang kami ng laro. Ate Hiwen. Hindi masaya ang larong to. Hindi ka pa ba alis? Pasensya na po. Nakakaabala pala ako. Ah, birthday pala ngayon ni Weiwei. Ngayon. Ang araw ng kamatayan. Ngayon. Ang araw ng kamatayan mo. Kain na ng cake. Paborito ni Weiwei ang cake. Bakit hindi mo pa siya pinapatay? Nakita tayo ng delivery guy na magkasama sa bahay. Hindi pa pwedeng patayin siya ngayon. Ate Wenwen. Yung munting tao na to. Parang ikaw ah. Kasing ganda ng Ate Wenwen. Paborito talaga ni Weiwei to. Kasalanan ng delivery guy na yun. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang patay si Meng Weiwei. Relax ka lang. Isang tanga lang yan. Madali siyang mapapahamak sa aksidente. Hinihintay ko ang aksidente nyo. Pero, ang pinaka nakakainis ay yung aksidente sa loob ng aksidente. Wiwi, may importante kaming lakad. Hindi ka namin pwedeng isama. Weiwei. Dapat matulog ka ng maayos dito sa bahay. Huwag kang maglalakwatsa. Tandaan mo yan. Lahat ng pinto't bintana ng bahay ay nakalok na. Ito ba ang aksidente na plano nyo para sa akin? Sa wakas, mawawala na ang pabigat na to. Sigurado, hindi niya malalampasan ang araw na to. Ikaw talaga ang matalino. Iniwan mo siyang mag-isa sa bahay. Gamit ang kuryente para magdulot ng sunog. Lahat parang natural lang. Hello, may masamang balita. Yung proposal mo para sa palit ng president. Kailangan ng kanselahin. Bakit? May tawag ang board mula sa abogado. May iniwang testamento ang dating president. Ang posisyon ay para lang sa anak niyang babae. Lahat ng pagbabago sa matataas na posisyon. Kailangan si Miss Meng mismo ang pumirma para maging valid. Paano kung hindi? Lahat ng gawain, ang management team ang hahawak. Umuwi ka na agad. Aba, Saan nang galing ang testamento ng matandang yon? patay na nga, nagpapahirap pa rin. Buti na lang walang nangyaring masama. Weiwei, gising na.
Anong nangyari? Nasaan na ang tao? Hanapin mo agad. Wala dito. Wala rin dito sa akin. Labas tayo, hanapin natin. Sige. Anong nangyari? Hindi rin mabuksan ang pinto. Usok. Wiwi, Nasa labas ka ba? buksan mo ang pinto. Bilisan mo, buksan mo. Wiwi, buksan mo ang pinto. Sunog. May apoy na. Kahit gaano kadilim ang plano, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Hayaan na ang apoy. Ang magbigay liwanag sa gabi. At gawing umaga ang dilim. Saan banda ang sunog? Paano ba nasunog to? May tao pa ba sa loob? Tabi po, tabi po, tabi po. Miss, may tao pa ba sa loob ng bahay? Si Weiwei lang ang tao sa loob. Maghanda na para apulahin ang sunog. Ang sakit. Dahan-dahan lang. Kuya Haoyu, anong nangyari sa inyo? May mukha ka pang magtanong. Bakit wala ka sa kwarto? Ikaw ba ang nagsimula ng sunog? Sagot. Bakit ka nasa kwarto? Ikaw ba ang nagsimula ng sunog? Si Weiwei ay nagcar lang. Si Weiwei ay nagbawas lang. Paglabas ko, Biglang nagkaroon ng sunog sa bahay. Wala rin akong alam sa nangyari. Nalaman na ang sitwasyon. Short circuit sa kuryente ang naging dahilan ng sunog. Talagang aksidente lang yun. Pero, kayong dalawa, bilang mga tagapag-alaga ni Miss Meng, kayo ang may pangunahing responsibilidad. hindi mo agad niligtas ang tao, kaya muntik na akong mamatay sa sunog. Ngayon, sinasabi mo pa na ako ang may responsibilidad. Sabi ni Miss Meng walang tao sa bahay. Isa lang siyang may kapansanan sa pag-iisip, pinaniwalaan niyo pa siya. Sinadya mo talaga, gusto mo kaming masunog, tama ba? Hindi ba si Weiwei lang ang nasa bahay? Di ba umalis na kayong lahat? Nagsisinungaling ka. Niloloko mo ako. Ako, narinig ko na. Iniwan niyo ang isang babaeng may kapansanan sa pag-iisip, mag-isa sa bahay. Ano bang ibig sabihin yan? Lalabas lang kami para bumili ng ilang bagay. Babalik din kami agad. Hindi alam ni Weiwei. Akala niya nasa bahay ka lang. Hindi mo pwedeng sisihin si Weiwei. Tama. Huwag mong kalimutan bayaran ang multa bukas. Weiwei, mauna ka nang umuwi. Tatapusin lang namin ni Auntie Wenwen ang usapan. Babalik din ako para samahan ka. CJ. Meng Weiwei. Mahaba pa ang panahon natin. Ayos lang. Tuloy ang laro. Ano? Gusto mong ipahayag sa harap ng lahat na bumalik na sa normal si Meng Weiwei. Nasiraan ka na ba ng ulo? Sabi ng mga stockholder, kung hindi siya pipirma, hindi matutuloy ang paglipat ng shares. Paano kung may masabi siyang hindi dapat sabihin? Tapos na tayo. Relax ka lang. Kahit magkunwari pa siya, may paraan ako. Pipilitin kong lunukin niya lahat ng hindi dapat niyang sabihin, isa-isa, bawat salita. Panahon mo ng kumilos. Sino yan? Sir, nandito na po ang order nyo. Nalaman mo na ba? Base sa mga impormasyong binigay mo, natunto namin ang madalas puntahan ni Meng Lao, na Tollier. Sabi, binigyan daw sila ni Jiang Haoyu ng pera para galawin ang preno. Nasaan ang tao? Naipasok ko na sa ligtas na lugar. Hindi na makapaghintay si Jiang Haoyu. Hintayin mo ang abiso ko. Oy, sandali lang. Kailangan ko talaga ng pera, yung ampon kong tatay. Magkano? 500,000. Naipasa ko na sa'yo. Huwag mong kalimutan ang usapan natin. Malapit nang lumabas ang katotohanan.
Jiang Zhang, ang dami mong pinagdaanan bago mo nakuha ang posisyong to. Siguro naman hindi mo ako minamaliit, di ba? Dahil na nandito ako, mas mababantayan na kita. Hindi ba? Jiang Haoyu, dapat alam ng tao ang kanyang lugar. Nakuha mo lang ang posisyon. Na yan dahil sa anak ko, kung hindi mo kayang hawakan, ang mga babae sa labas. At mapahiya ang pamilya Meng. Ako mismo ang magpapalaya sa'yo. Tama. Mukhang hindi na pwedeng palampasin ang matandang to. Matanda, siguro miss na miss mo na ang anak mo dyan sa baba, ano? Huwag kang mag-alala, pag nakuha ko na ang kumpanya, isasama ko siya sa'yo para magkasama na kayo. Wiwi, yung tinuro sa'yo ng ate mo nung nakaraan, naalala mo pa ba? Alam mo na ba ang sasabihin mamaya? Naalala ko. Handa na ang mga reporter. Paghanda na, matatapos na rin lahat. Sa harap ng lahat, wawasakin ko ang pangarap mong maging si. Sasakyan ni Jiang Zhang yan. Ayan na, ayan na. Sa meeting ng mga stockholder ngayon, hindi natin alam kung darating si Miss Meng. Tingnan mo. Siya ba si Miss Meng? Siya nga si Miss Meng. Totoo, si Miss Meng nga. 6 na taon na ang lumipas. Ngayon lang ulit nagpakita si Miss Meng. Ang sweet naman nila. Jiang Zhong. Nagpakita na rin si Miss Meng. Jiang Zhong, balita namin mas gumanda na ang kalagayan ni Miss Meng. I-announce niyo ba na siya na ang mamumuno sa Meng Group? Pakisagot naman, Jiang Zhang. Mamaya maglalabas ang grupo ng bagong desisyon. Kaka-recover lang ng asawa ko. Pakiusog lang po tayo. Jiang Zhang, Miss He, lapit po kayo kay Mrs. Jiang. Picture muna tayo. Sige. Cheese. Nakakatawa ang ngiti mo. Sa susunod na buhay, sana magbago ka na. Miss. Handa na po ang in order. And yung libing. Ngayon, kailan po darating ang katawan? Sa loob ng 1 buwan, siguradong ihahatid. Wiwi, naalala mo pa ba kung ano ang sasabihin mamaya? Naalala ko. Huwag kang mag-alala, paulit-ulit ko nang inisip ang mga dapat kong sabihin. Papa, miss na kita ni Yiyi. Bakit ayaw mo pa akong sunduin? Ayoko na dito. Pati pangalan ng anak natin, napili ko na. Madaling isulat. Parang napakabilis mo, namang naging tatay. Bakit naman mabilis? Kung lalaki, Jiang Yi. Kung babae, pwede ring Jiang Yi. Buhay pa ba? Talaga ang anak ko? Meng Weiwei. Kung tunay kang wala sa sarili. Pag napanood mo ang video na to, dapat wala kang reaksyon. Kung nagkukunwari ka lang. Siya ang pinakamalaking alas ko. Sino siya? Siya ang anak ng kaibigan. Si 6 na taong gulang na ngayon, malusog, at masigla ang bata. Basta mag-behave ka lang ngayon, isasama kita para maglaro kayo. Ayos ba? Ayos lang. Magpapakabait si Weiwei. Bago magsimula ang meeting na yon, may announcement si President Meng para sa lahat. Totoo bang anak ko ang batang yon? Kung totoo, hindi sasabihin sa akin ni Jiang Haoyu ang totoo. Weiwei. Dahil sa kalagayan ko, nagdesisyon akong ilipat lahat ng shares ko kay Jiang Haoyu at formal na
Palitan ang president ng kumpanya. Bakit kailangan palitan ng president? Paano nangyari yun? Anong gagawin natin? Pakipirmahan na po, President Meng. Meng Weiwei. Huwag ka nang pumalag. Totoo ka mang wala sa sarili. O nagkukunwari lang. Ngayon, pipirma ka talaga. Walang karapatan si Meng Weiwei na palitan ng president ng kumpanya. Ikaw si Meng Zeng. Sino ka ba? Ate mo ako. Sa ama, nasa iyo ang dokumento ng paglipat ng shares na binigay ng tatay ko. Kailangan ko ring pumirma para maging legal. Alam ko, kailangan mo ng pera. Hindi ko kailangan ng awa ng pamilya Meng. Isa ka ring Meng. Pakiusap, tulungan mo ako. At tulungan mo rin ang ampon mong tatay. Anong nangyayari dito? Sino ang nagpapasok sa mga taong walang kinalaman dito? Mga taong walang kinalaman. Ito ay shareholders meeting ng Meng Group. Ikaw na apelyido mo ay Jiang. Anong karapatan mo? Mag-utos dito? Ikaw, Hindi pa naman nauubos ang mga taga-Meng dito. Palitan ng presidente? Ilipat ang shares? Ano bang iniisip mo? ikaw. Sino ka ba? Mga tao, ilabas nyo nga ang baliw na to. Ako si Meng Xing. Ang tatay ko ay si Meng Chonday. Sa tingin nyo, sino ako? Sa tingin nyo, sino ako? Siya si Lau Meng, di ba? Hindi ba't isa lang ang anak niyang babae? Sino naman siya? Baka naman, siya yung sinasabing, anak sa labas ng dating chairman. Ano ba yung pinagsasabi mo? Isa lang ang anak ng tatay ko. At yun ay ang asawa ko. Ito ang testamento na iniwan ng tatay ko para sa akin. Malinaw na nakasulat dito na kalahati ng shares ng kumpanya ibinibigay niya sa akin pagkatapos niyang mamatay. Ako at si Meng Weiwei ang magpapatakbo ng kumpanya. Totoo, sulat na ito ni Lau Meng. Sigurado ako, kilala ko ang sulat niya. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka? Kapatid na lalaki. Ek. Si Weiwei, ate na ngayon. Ate na talaga. Ano ba talaga ang pakay mo? Hindi ba nagdesisyon na ang board? Kung sa loob ng isang buwan, mas mataas ang performance ko kaysa sa ate kong medyo slow. Ako ang lehitimong magmamana ng negosyo ni Papa. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? May kapatid na lalaki na si Weiwei. Pero tignan muna natin. Kung kaya mo ba talaga? Mahal kong ate. Pansamantala, paalam muna. Medyo kaina-hinalaang dating ng anak sa labas na to. Hindi pa sigurado kung talagang taga-Meng siya. Kailangan natin siyang gamitin ng maayos. Kahit anak sa labas siya ng pamilya Meng. So what? Hindi ba't marami nang namatay sa pamilya Meng? Tama ka. Sobra na ang mga namatay sa pamilya Meng. Ang hihi ko. Buhay pa kaya siya? Kailangan mo ng kumilos. Hindi ka pa ba alis? Pasensya na, nakakaistorbo ako. Bakit hindi mo tinuloy ang plano ngayon at ibinunyag si Jiang Haoyu? Malaki ang posibilidad na nasa kamay
Ni Jiang Haoyu ang anak ko. Hindi pa tayo pwedeng basta-basta gumalaw ngayon. Pakisilip nga kung buhay pa si Yi. Buong buwan ko na siyang sinusundan. Pero sobrang maingat siya. Mukhang hindi ganun kadaling hanapin. Simulan mo na lang kay Hiwen. May kutob akong may ibang babae pa siya sa kumpanya. Pakipapirma kay Meng. Pamilyar ang amoy na to. Pakisuri si Lin, Xiao. Sige. Jiang Haoyu. Kapag nagtanim ka ng duda, tiyak tutubo at lalago yan kung malalaman ni Hiwen na may babae ka pa sa labas. Sa tingin mo, hindi ka ba niya babalikan? Anong nangyari? Miss He, pasensya na. Kanina kasi. Nagulat lang ako sa mga gamit na to. Sandali lang. Mauna ka na muna. Si Jiang Haoyu. Nagawang trader rin ako. Kaya pala araw-araw, pinapabantayan mo sa akin yung slow na yun, para malaya kang makipaglandian sa iba, no? Maganda yung shade ng lipstick mo. Yung amoy ng pabango sa polo mo. Hindi naman akin yan. Ang dami lang talagang lakad at inuman itong mga araw. Maniwala ka naman sa akin. Jiang Haoyu. Hindi ako katulad ng slow na yun, na madaling lokohin. Lahat ng ginagawa ko, para sa kinabukasan natin to, and rasi ko. Ayoko nang gamitin ang mga nakaraan, para takutin ka. Pero wag mong kalimutan. Yung sakit mo. Ako pa rin ang kailangan mo. Siyempre. Pinipilit niyo ako, no? Sige, wag niyo akong sisihin kung magiging malupit ako. Nahuli na ang biktima. Sino nagsabi na ang tatsulok ang pinakamatatag na hugis? Lin Xiao. Ikaw ang talas na gigiba ng balanse. Gusto mo bang malaman kung sino ang kabit ni Jiang Haoyu? Pumunta ka sa kumpanya mamayang 2:00 ng hapon. Makukuha mo ang sagot. Ang sinungaling. Tiyak na mapapahamak. Jiang Haoyu. Hindi ka rin makakatakas. Malapit nang dumating ang bida. Paborito kong pabango to. Sigurado akong sorpresa ito ni Haoyu para sa akin. Miss He. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Ikaw, walang hiya kang babae ka. Ito rin ba ang pabango mo? Ha, ang kapal ng mukha mong agawin ang lalaki ko. Gusto mo talagang mamatay, no? Ikaw, matandang babae ka. Matagal nang hindi gusto ni Jiang ang mga katulad mo. Tinawag mo pa akong matanda. Matandang babae. Ang kapal ng mukha mong agawin ang lalaki ko. Gusto mo talagang mamatay, no? Anong pinagagagawa mo sa kumpanya kanina? Ako raw ang baliw. May mukha ka pang sabihing ako ang baliw. Ano bang sinasabi mo? Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba dapat tanungin ang sarili mo? Hiwen. Nabaliw ka na. Oo, nabaliw na ako. Jiang Haoyu. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong pilitin na ilabas lahat ng baho mo dati kung tutuusin. Masyado na ata kitang binibigyan ng mukha. Kaya nagagawa mo na akong apakan. Jiang Haoyu, huwag mong kalimutan, lahat ng meron ka ngayon, kanino mo nakuha? Noon, si Meng Weiwei at ang pamilya niya, pati ang anak sa sinapupunan, na aksidente, dahil din sa'yo yun. Isang salita ko lang. Wawasakin kita. Hindi mo ba alam na ikaw ang nagtulak sa akin dito?
Kung hindi mo lang pinagselosan si Meng Weiwei, at pinilit mo akong magpa-impress sa kanya, kaya ako napasok sa pamilya Meng para matupad ang pangarap mong maging area CA. Akala mo ba, malinis ka? Jiang Haoyu, wala kang kwenta. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Hindi mo pwedeng isisi sa iba. Bitawan mo ako, Jiang Haoyu. Kung hindi dahil sa akin, hindi ko sana napasok ang lobo sa bahay. Kasalanan ko kung bakit nangyari to sa inyo. Jiang Haoyu. Sisiguraduhin kong wawasakin kita. Jiang Haoyu, anong balak mo? Bitawan mo ako. Alam ko lahat ng baho mo. Nagagawa mo pa akong tratuhin ng ganito. Pag nagloko pa siya, isang turok lang, diretso siya sa mental hospital. Jiang Haoyu, anong balak mong gawin? Huwag mo akong hawakan. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong hawakan. Anong gusto mong gawin? Wen. Alam mo na masyado ng maraming sikreto. Nakakapagod kapag masyadong marami kang alam. Tutulungan kitang makalaya. Huwag, Jiang Haoyu. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, palayain mo na ako. Ang puso mo, palala na ng palala ang kondisyon. Yi, magiging maayos na agad ang katawan ni Yi. Magagamit mo na agad ang puso niya. Ako pa ang mag-oopera sa'yo. Ako pa ang magta-transplant para sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Huwag. Sa mundong ito, kung may pera ka, kulang pa ba ang mga doktor? Haoyu, nakikiusap ako sa'yo. Huwag, please. Jiang Haoyu. Hayop ka. Pati sarili mong anak hindi mo pinatawad. Huwag kang mag-alala. Si Haoyu darating na kasama ang ambulansya. Bakit ngayon pa talaga hindi siya makontak? Oo nga. Ano bang ginagawa ni Haoyu? Huwag na nating hintayin. Ako na ang maghahatid sa inyo sa ospital. Tara, Weiwei. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo. Sobra na si Jiang Haoyu. Bukas pagpasok ko sa opisina, tatanggalin ko na siya sa posisyon niya. Lao Meng, hinaan mo naman ang salita mo. Tingnan mo ang daan. Sira ang preno. Yi. Ma. Ma! Pa, gising po kayo. Pa! Ang sakit. Anak ko. Ang anak ko. Yi. Nasaan ang Yi ko? Nasaan siya? Dahil sa pagmamahal ko sa isang tao, napahamak ko ang mga magulang ko, nadamay pati ang anak ko. Ang tunay na salarin ay yung mga taong wala ng konsensya. Hindi ikaw. Itinago ni Jiang Haoyu ang anak ko. Para sa paglipat ng puso, kailangan ko siyang mahanap agad. Ito ang mga dokumento ng panganganak mula sa ospital nyo. Anak ko ito, kamukha ko siya nung bata pa ako. Baby, huwag kang mag-alala. Hahanapin at mahahanap kita. Pinatay nila ang mga magulang ko. Sinira nila ang pamilya ko. Pinahiya pa nila ako ng todo-todo. Pati ang main group, nilubog nila sa gulo. Paano ko hahayaang makalaya sila? Paano sila magiging panatag habang buhay? Bago sumikat ang araw, lagi munang may dilim, para makapag-isip ang tao. Pero darating din ang liwanag. Panibagong simula. Nasaan si Hiwen? Kagabi, agad na dinala ni Jiang Haoyu si Hiwen sa mental hospital. Wala na talaga. Silang pag-asa. Tara. Puntahan natin ang best friend ko. Ako ang totoong misis ng Meng Group. Pera. Mansion. Magarang kotse.
Lahat yan, akin. Akin lahat yan. How you? Ikaw ba ang susando sa akin pauwi? Meng Weiwei. Bakit ikaw? Nasaan si Haoyu? Weiwei, nandito ka para ilabas si Wenwen ate. Tama ba? Hindi ako baliw. Kita mo, hindi ako baliw. Sabi ni Kuya Haoyu. Huwag daw akong maniwala sa mga sinasabi mo. Hindi. Niloloko ka ni Jiang Haoyu. Siya ang pumatay sa buong pamilya mo. Siya ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Lahat ng ito, siya ang may gawa. Ikaw pala ang may pakana ng lahat. Ikaw ang nagkunwaring baliw. Walang hiya ka. Hiwen, alam ng lahat. Huwag maniwala sa sinasabi ng baliw. Pero ikaw, hindi ka ba naniwala? Weiwei, pakiusap. Ilabas mo ako dito. Pwede ba? Weiwei, pakiusap. Ilabas mo ako dito. Weiwei. Ayaw mo bang malaman ang balita kay Yiyi? Sa wakas, may nasabi kang may kwenta. Kung gusto mong mahanap si Yiyi, matutulungan kita. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Sobrang mahal ko si Jiang Haoyu. Hindi ko hahayaang siya lang, ang mag-isa at malinaw ang isip, dito sa siraulong mundong to. Tama ba? Hindi ka ba natatakot na sabihin ko lahat ng ito? Kay Jiang Haoyu, Walang taong papayag sa luging usapan. Pati ikaw. Oo, galit ako sa'yo. Pero mas galit ako. Mas galit ako sa nagpalala ng buhay ko, si Jiang Haoyu. Isa pa. Kapag nakipag-cooperate ka sa akin, siguradong panalo ka. Ako, isa lang ang buhay ko at sira na. Pero ikaw, marami ka pang kailangang gawin, hindi ba? kung ang dasal ng mga sobrang sama, mapapatawad. Sino ang poprotekta sa mga mabubuti? Meng Weiwei, kapag wala ka nang mapuntahan, subukan mo ulit magtiwala. Kapag natapos na ang lahat, bigyan mo lang ako ng pera. Pangako, hindi na ako magpapakita dito sa syudad na to. Si Jiang Haoyu, sobrang makasarili. Pati sariling anak, hindi niya pinatawad. Ikaw, lalo nang hindi niya papansinin. Buhay pa si Yiyi. Nasaan siya? Si Jiang Haoyu, mula noon, nagdududa na rin sa akin. Siya lang ang nakakaalam. Kung nasaan si Yi? Ang naaalala ko lang. Parang dinala niya si Yiyi. Sa Rene Hospital. Tara. Weiwei, hindi ba nangako kang ilalabas mo ako dito? Weiwei. Bukas, papuntahin ko si Jiang Haoyu para sunduin ka. Sasabihin ko na lang sa'yo kung anong gagawin mo. Ano ang susunod na plano? Ang prinsesa ng main group na 6 na taon ng baliw. Panahon na para magising. Bukas, punta ka sa kumpanya. Ang pinakamalaking kahinaan ng kalaban. Kunin mo isa-isa ang mga mahalaga sa kanila. Si Hiwen, ganun din. Si Jiang Haoyu, hindi ko rin papalampasin. Jiang Haoyu, kung tapusin lang kita agad, masyadong madali para sa'yo. Gusto kong dahan-dahanin, hanggang mawalan ka ng pag-asa. Bukas, mauna ka sa kumpanya. Susunod ako. Huwag mong hayaang makita tayo ng iba. Gusto ko yung ganyang marunong kang makisama. Ang amoy ng pabango sa damit ko, hindi akin yun. Simula ngayon, huwag ka nang gumamit ng ganitong pabango. Ayoko ng amoy niyan. Ito ba, hindi ba ikaw ang nagregalo nito sa akin? Ako. Ikaw talaga, dahil sa pagiging pabaya mo nung nakaraan, nahuli tuloy ako ni Hiwen na palengkera.
Hanggang ngayon, masakit pa rin ako. Gino, kanina lang dumating si Meng sa bahay. Sinundo niya si Madam. Sabi niya, bukas daw magpipiknik sila ni Madam sa labas ng syudad. Meng Zeng. Una, pinapunta niya si Hiwen sa akin dahil lang sa amoy ng pabango. Pinahirapan ako hanggang sa napilitan akong bumitaw. Ngayon naman, sinundo pa niya si Meng Weiwei. Mukhang gusto mo talaga akong harapin bukas sa opisina. Miss Meng, anong ginagawa mo rito? May magandang balita akong ibabahagi sa lahat ngayon. Matapos ang ilang panahong gamutan at pagsisikap, lubusang gumaling na ang ate ko. Totoo ba yan? Mukhang hindi naman to palabas lang. Ibig sabihin ba nito, magbabalik na sa ayos ang Meng Group? Simula ngayon, ako, kasama ang ate ko ang mamamahala sa kumpanya. Dahil hindi pa masyadong makakilos ang ate ko, ako ang inatasan niyan. Humawak ng mga pang-araw-araw na gawain ng kumpanya. Ngayon, dito mismo sa harap ng mga stockholder, pipirmahan namin ang kasunduan. Ate, Meng Zeng, akala mo ba kapag may kontrol ka sa isang tao-tauhan, kaya mo nang pagtakpan ng lahat? Mga ganyang estilo mo, luma na yan, nagamit ko na lahat yan dati. Kung gumaling na si Meng Weiwei o hindi, hindi lang ikaw ang magdedesisyon dyan. bayaw. Ayaw mo bang gumaling si ate? Siyempre, higit pa sa kahit sino, gusto kong gumaling siya. Pero sabay nito, hindi ko hahayaan na may manakit sa kanya. Ako ang doktor na nangangalaga kay Meng Weiwei, Miss Meng. Hindi pa siya nagkamalay kahit kailan. How you? Ikaw ba ang susando sa akin palabas dito? Tama ba? How you? Hiwen, lahat ng ginagawa natin, may kapalit yan. Basta sumunod ka lang sa akin. Sasabihin mo lang ang gusto kong ipasabi, palalayain kita. Pero syempre, kapag hindi ka sumunod, sa pamamagitan ng statement na ito mula sa mental hospital, pwede kitang ipadala pabalik doon kahit kailan. Gagawin ko. Makikinig ako ng maayos, promise. Meng Zeng, bilang kapatid, na lalaki. Pati ako, na hindi naman parte ng pamilya, hindi na makatiis. Narinig ng lahat, di ba? Ang asawa ko, hindi pa siya handang gumawa ng tamang desisyon. Inosente pa rin siyang asawa ko. Haoyo kuya, nakalimutan ko dalhin yung manika ko. Hindi masaya dito, hindi maganda. Gusto ko nang umuwi. Sige, Ngayon na, ihahatid na kita pauwi. Alangan. huwag mong asahan. Wiwi, sabihin mo nga sa akin, niloko mo na ba si Haoyo kuya dati? Hindi pa. Haoyo kuya, hindi dapat nagsisinungaling ang bata. Ayos lang kung ganon. Wen. Ikaw din. Dapat sumunod ka rin. Ihatid mo si Weiwei pataas. Ano pakiramdam ng malaya? Salamat sa'yo, Meng Weiwei. Bakit parang hindi ka nawawala kahit saan? Ate, tingnan mo kung sino ang dumating. Kapatid na lalaki. Surprise! Lalabas tayo ngayon, ate. CJ, pinakagusto ni Weiwei ang lumabas at mag-enjoy. Hindi sasama si Weiwei sa'yo. Umalis ka na. Kuya Bienan, wala kang ginagawang masama, di ba? Parang bilanggo mo na ang ate ko. Sobrang higpit mo. Wala kang ginagawang masama, di ba? Bakit parang bilanggo ang ate ko? Sobrang higpit mo. Paano naman ako, hindi ko naman kayang tratuhin si Weiwei, na parang bilanggo. Haha. Kung ganun, wala namang problema. Kung ako ang magdadala kay ate ngayong araw, di ba? Naayos ko na ang pupuntahan natin. Tara na. Alis na tayo. Huwag mong kalimutan. Ako ang legal na asawa ni Weiwei. Kailangan niyang sumunod sa akin. Magkadugo kami, pamilya pa rin kami.
Kuya Bienan, kaunti na lang ang oras natin para maglabanan. Kakasimula pa lang ng laro. Ate, magpaalam ka kay Kuya Bienan. Howyo kuya, paalam. Hiwen 8, paalam. Tara na. Hihi. May palatandaan ba na nagiging malinaw na ulit si Weiwei? Sinuri ko na, wala namang kakaibang nangyari kay Weiwei nitong mga araw. Kung may palatandaan, dadagdagan ko ang clay na gamot niya. Malapit na ang pagbabago sa shares. Bantayan mo siya nitong mga araw. Walang dapat maging. Problema. Mukhang, hindi madali kumbinsihin ang mga stockholder. Sa mundong ito, pera ang nagpapagalaw sa lahat. Ang gusto rin ng mga stockholder ay kita. Nahanap mo na ba? Nakontak ko na ang doktor na naka-duty noon. Sabi niya, pati yung janitor na wala rin ng sabay. Ngayon, sasamahan kita para makilala yung doktor na yon. Huwag kang magmadali. Basta legal pa rin ang kasal, niyo ni Meng Weiwei, hindi siya makakaalis sa kontrol mo. At saka, meron pa tayong alas, na si Yi. Kahit bumagsak tayo, dapat sabay tayong bumagsak. Yung linya ng janitor. Bilisan mo. Hanapin mo agad kung nasaan si I. Naiintindihan ko. Huwag ka masyadong mag-alala. Howyo kuya, susunduin mo ba ako? Ang galing ng kapatid ko ngayon. Dinala niya ako sa maraming masayang lugar. Isang kawawang anak sa labas. Kailangan pang magpa-cute sa isang may kapansanan para lang umangat. Nakakatawa talaga. Pareho lang tayo. Hindi ba ikaw din umaasa sa asawa mo, Kuya Bienan? Iba ako. May karapatan ako. Basta nandito ako. Hindi ka mananalo. Sa Meng ang kumpanya. Apelyido ko rin ay Meng. Ang galing, di ba? Nakakainis, di ba? Mag-uumpisa na ba ang laban? Handa na ako. How you? Inilaan ko ng juice para sa'yo. Inumin mo muna. Ikatlong araw na ngayon. Jiang Haoyu, dapat may reaksyon na rin ang puso mo. Pakiramdam ko. Lalong lumalala ang katawan ko nitong mga sopas. Kailangan nang ayusin ang operasyon. Aayusin ko na agad ang operasyon. Kung kailangan na ng operasyon, kailangan ko na bang ibalik si Post Yi bukas? Bakit mo laging binabanggit si Yin itong mga araw? Miss na miss mo na ba siyang bumalik? O may tinatago ka sa akin? Ba, bakit naman? Lahat ng ginagawa ko para sa kalusugan mo to. At saka, magkasama tayo sa iisang bangka. Kung may mangyari sa'yo, sigurado ako, damay din ako. Alam ko, naman yan. Sana nga ganon. Kung hindi ako magdadalawang isip na ibalik ka ulit doon. How you? Yung nararamdaman ko para sa'yo, hindi mo ba talaga alam? Ang tagal ko nang hindi, nosh-check ang katawan mo. Gusto mo ngayong gabi? Ako na ang mag-check sa'yo. Gusto ko talaga yung ganyan kakapilya. Ito ang address. Bukas, sasama ka sa akin. Howyo kuya. Magsisimula na ang stock transaction. Ngayon, hindi pwedeng magkamali. Howyo kuya. Magtatago muna ako. Howyo kuya. Hindi ba nag-overtime siya kagabi at hindi umuwi? When 8, pag niloko mo ako, magagalit ako sa'yo. Wala dito si Haoyu kuya. Wei. Pero, kanina lang narinig ko boses niya eh.
Bakit hindi mo ako paniwalaan? Wala talaga siya dito. Alam ko na, nagtatago siya, naglalaro ng taguan sa akin. Ganito lang naman kalaki ang kwarto na country. Saan siya magtatago? Paano naman sa likod ng kurtina? Nako, tingnan mo, wala naman pala dyan. Ano naman ang nasa likod ng kabinet na yan? Ay nako, way, ang lawak-lawak ng kwarto na to. Saan naman siya magtatago dito? Wala talaga si Haoyu dito. Kuya, gusto na rin magpahinga ni Wenwen ate. Umuwi ka na, dali. CJ. Ay, aray. Haoyu, ayos ka lang ba? Lahat ng ito, kasalanan ni Meng Weiwei na walang konsensya. Bilis, tumayo ka na. Tarantadong yan. Balang araw, papatayin ko rin siya. Hoy, batang to, paano ka magmaneho? Saan ba nakalagay ang mga mata mo? Nagmadali ka bang ipanganak? Ano bang sinasabi mo dyan? Oh, tingnan mo, mga tao, halika kayo dito. Tingnan nyo to, binangga ako tapos tatakbo. Hindi ka makakaalis hanggat wala kang ibinabayad. Anong klaseng ugali meron tong batang to? Sobrang bastos naman. Ilabas mo na ang pera mo. Mga tao, tulungan niyo ako. Dal iyan nyo, dali, nako, lagot na to. Yii. Zhang, huwag mong saktan si Yi. Natatakot si Yi. Hindi na talaga magtatamad-tamaran si Yi. Promise. Yi. Pasensya na, na-late si mama. Pasensya na, na-late si mama. Kasalanan lahat ni mama. Sorry, Yii. Hindi kilala ni Yi si Lo. Lumayo ka. Jayang Haoyu. Anak mo yan, sariling dugot laman mo. Ang lupit mo talaga. Yii. Uwi na tayo, anak. Kasalanan ni mama lahat. Pasensya na, na-late si mama. Uwi na tayo, anak. Dumating na si Zhang Haoyu. Bilasan natin. Ayoko pang umalis. Isasama ko si Yi, sabay tayong aalis. Makinig ka muna sa akin. Nakakadena pa siya ngayon. Kahit anong gawin ko, hindi ko matanggal. Kung gusto mo siyang iligtas, umalis ka muna dito agad. Iligtas mo ang sarili mo. Yii. Yii. Sigurado ka bang walang dumaan na hindi mo kilala nitong mga araw? Ay nako, huwag kang mag-alala. Sa lugar natin na ganito, ni magnanakaw, ayaw dito. Yi. Naaalala mo pa ba ako? Haoyu. Pag nakuha mo na si Yi, umuwi na agad kayo. Ang baho at dumi dito, sobra. Aso ng kapitbahay, ayos na, huwag ka nang matakot. Papa, Yi. Namiss mo ba si Papa? sasanduan ka ba ni Papa pauwi?
Basta makikinig ka lang, susunduin ka ni Papa pauwi, ayos ba? Ang bait mo talaga. Sayang lang, kamukha mo masyado ang nanay mo. Tanggalin mo na, hindi mo na kailangang bumalik dito ulit. Sige. Pag lumabas ka, alam mo na dapat kung ano ang dapat sabihin, at ano ang hindi dapat sabihin, di ba? Salamat, boss. Yung asawa ko, wala siyang alam. Halika, Yiyi. Mabait na bata si Yi. Huwag ka nang malungkot. Uwi na tayo. Mahahanap din natin si Yi. Ako ang may kasalanan sa kanya. Yang si Jiang Haoyu, mas masahol pa sa hayop. Pati anak niya, hindi niya tinantanan. Ang kailangan natin gawin ngayon, makipag-ugnayan kay Hiwen para mailigtas si Yi. Hindi ko siya palalampasin, promise. Basta mailigtas lang si Yi. Wala na siyang panghawak laban sa akin. Yung mga ebidensya natin. Pwede siyang mabulok sa kulungan. Kumusta? Kung pwede, sabihan mo na agad ang ospital. Mag-ayos na agad ng operasyon. Mukhang hindi kakayanin. Hindi maganda ang resulta ng mga tests. Mukhang kulang sa nutrisyon. Kailangan ng vitamins at pampalakas. Ano ba naman si Tita Zhang, ang bagal kumilos? Simpleng bagay, hindi pa magawa. Gaano pa katagal? 1 buwan. Hindi pwede. 10 araw. Pagkatapos ng shareholders meeting ng kumpanya sa 10 araw. Pagkatapos ng meeting, agad magpa-opera. Gawin mo lahat ng makakaya mo. Hindi lahat ng makakaya. Dapat sigurado. Kung hindi mo magawa, bumalik ka na lang kung saan ka dapat. Gets ko na. Ibigay mo ang cellphone. Itong 2 tao, salo na. Kung may kailangan ka, sila ang utusan mo. Nahanap na ba si Yi? Wala pa. Pero, sabi ng nagbabantay kay Jiang Haoyu, nitong 2 araw, lagi siyang nasa bahay ni Lin Xiaoxiao. Mukhang safe si Yi. Bumalik na ba si Hiwen? Pero, tinawagan ko siya gamit ang hindi niya kilalang numero. Wala namang sumagot. Hindi kaya traidor si Hiwen? Mukhang hindi naman. Nung nasa probinsya pa siya, sinubukan niya pa kaming tulungan. May nakakita lang kanina sa may Siming Road, yung mga tauhan ni Jiang Haoyu, bumili ng madaming pagkain. Sayang, hindi nasundan. Ibig sabihin, malapit lang si Yi. Ang lawak ng Siming Road, paano natin hahanapin? Sigurado akong magkasama si Yi at Hiwen. Pinatago sila ni Jiang Haoyu. Kailangan nating hanapin agad si Yi. Ilang araw na lang, shareholders, meeting na. Dapat bago yun. Mawala na ang pinakamalakas na alas ni Jiang Haoyu. Ngayon ang araw ng halalan para sa bagong presidente ng grupo. Maggagabi na. Si Meng. Bakit wala pa? Na. Ang bastos naman. Meng Jing. Meng Feng, baka umatras na lang sila. Hayaan mo na, kung ayaw nila. Ibig sabihin, nag-give up sila, i-announce na lang agad. Naku, Boss Jiang. Sa labas, nagkalat na ang flyers. Sinasabi na si Boss Jiang, ang may kagagawan sa pagkamatay ng biyenan niya, at balak agawin ng kumpanya. Kalokohan yan. Sino ang nagpapakalat ng chismis? Tungkol dito, totoo ba o hindi? Kung chismis lang, kaya nating ayusin ng tahimik. Pero ngayon, lantaran na. Pinalalabas na mamamatay tao si Boss Jiang. Impossible yon. Patay na ang mga biyenan ko. Wala nang makakapagpatunay. Yung chismis, ako na mismo ang gagawa ng paraan. Ang pinaka-importante ngayon, ituloy ang meeting. Sino nagsabi? Walang makakapagpatunay. Wiwi, ano ba yung sinasabi mo? Honey,
Nakalimutan mo na ba kung paano mo? Pinatay ang mga magulang ko noon, tapos nakipagsabuatan ka pa kay Hiwen. Binigyan mo pa ako ng gamot. Hanggang sa naging paralisado at nawala sa sarili ko. Weiwei. Baka hindi ka uminom ng gamot bago lumabas ngayon. Kaya kung ano-ano na lang pinagsasabi mo. Kuya Haoyu. Nagulat ka ba? Hindi ako naging tulad ng inaasahan mo, na magiging paralisado at baliw. Pero ngayon, ako na ang eksena sa buhay mo. Yung mga binti mo. Tama. 6 na taon akong nagtiis. Ngayon, ito na ang araw na hinihintay ko. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Puro kalokohan lang yan. Kahit sabihin mong magaling na ang mga binti niya, sira pa rin ang ulo niya. Pwede akong kumuha ng doktor para patunayan yan. Kayong dalawang tanga, sagutin niyo ang tawag. Ganito na ang nangyari. Ayaw mo pa ring sumuko. Kahit sabihin mong nagkukunwari ka lang. Alam kong alam mo, na si I ay nasa akin pa rin. Kung gusto mo pang makita ang anak mo, bawiin mo lahat ng sinabi mo kanina. Jiang Haoyu. Ginagamit mo pa ang bata para takutin si Weiwei. Wala na yang silbi. Anong kayang gawin? Hindi pwedeng mapahamak ang bata. Dr. He, ubos na lahat ng laman ng ref. Anong kailangang ihanda para sa bata? Kailangan ni Hihi na magpalakas ng katawan ngayon. Hindi na pwede ang mga processed na pagkain. Kailangan laging sariwa. Iabot mo sa akin ang cellphone. Simula ngayon, ako na ang mag-o-order. Anong kinatatakot mo? Pwede mo naman akong bantayan. Huwag kang magtangka ng kalokohan. Simula ngayon, siguraduhin mong sariwa lagi ang pagkain ng bata. Dapat laging bago. Kung hindi, baka magkasakit siya. Hindi natin kayang panagutan yon. Tama ba? Bayaran mo na. May nahanap ka na bang lead? Wala pa. Ito ang bagong area na sinuri ko. Tuloy lang sa paghahanap. Meng Zeng, halika dito agad. Tinignan ko lang kanina ang mga delivery order sa Siming Road. Sa loob ng 1 linggo, may isang order sa Xinxian Building. At sa loob ng 1 linggo, pare-pareho ang halaga ng order. Lagi 71 pesos at 1 sentavo. 911. I-save si Yi. Tama. Si Hiwen na ito. Gamit niya ang halaga ng order para humingi ng tulong sa atin. Mamayang hapon na ang shareholders meeting. Ikaw na muna ang pumunta. Ako na bahala kay Yi. Tawagin na ang lahat ng tao. Pupunta na tayo para iligtas siya. Iwan. Ikaw pala ang nagtaksil sa akin. Jiang Haoyu, pati anak mo, hindi mo kayang palampasin. Paano pa akong aasang magiging mabait ka sa akin? Lahat ng nangyayari ngayon, ikaw rin ang may gawa niyan. Papa. Sabi ni Tita Hiwen, tatanggalin mo raw ang puso ko. Totoo ba yun? Papa. Hindi naman kita kinamumuhian. Pero ayoko na rin, na ikaw ang papa ko. Yi, sumama ka muna kay Tita Hiwen palabas. Pupuntahan ka agad ni Mama, okay? Jiang Haoyu. Wala ka ng konsensya. Hindi ka karapat-dapat maging ama. Lumayas ka sa main group. Huwag mong dungisan ang lugar na ito. Kayo naman, anong drama ang pinapakita niyo dyan? Sa totoo lang, hindi rin kayo malinis. Isa lang kayong grupo ng mga traidor at sakim. Jiang Haoyu. Noon, ang mga magulang ko ang tumulong sa'yo. Pero anong ginawa mo? Tinraidor mo sila. Nagplano ka ng aksidente. Pinatay mo sila ng walang awa at ako pa ang naparalisa. Naging baliw ng 6 na taon. Naghiwalay pa kami ng anak ko. Ikaw, hindi ka karapat-dapat maging tao. Anong pinagsasasabi mo dyan? May ebidensya ka ba? Sinong nagsabing wala ako? Nandito sa loob ng folder na to. Ang ebidensya na binayaran mo ang mga mekaniko. Pati na ang ebidensya mula sa doktor. At pati na rin ang testimonya ng janitor sa ospital. Kasama pa si Hiwen na testigo. Kompleto ang ebidensya at mga saksi. Kulong ka na habang buhay. Umatras ka. Huwag kang magpadala sa emosyon. Bitawan mo siya. Kausapin natin ng maayos. Kung hindi, papatayin ko siya. Jiang Haoyu, kumalma ka. Bitawan mo si Weiwei ngayon. May pagkakataon ka pang sumuko. Pagkakataon?
Matagal nang wala akong pagkakataon. Simula pa pagkabata ko, hindi na ako katulad nyo. Kahit anong pagsikap ko, hindi ko kayo kayang sabayan. Mga tao kayong mayaman at mataas. Ganyan lang talaga ang palusot mo. Pero minsan, pinangarap ko ring maging masaya tayo. Pero hindi talaga patas ang tadhana. Binigyan ako ng Diyos ng pusong malapit ng tumigil. Jayang Haoyu. Ang kabutihan at kasamaan, may balik lahat yan. Hindi ka makakatakas. Wiwi. Sama ka sa akin sa kamatayan. Sabay tayong mag-reincarnate. Sa susunod na buhay, baka maging normal na ako, baka doon. Magkasama na tayo palagi. Ang hirap bumalik sa Meng Group. Hindi ko inakalang sa ganitong paraan pa tayo magkikita. Pasensya na. Pangako, aalagaan ko ng mabuti ang Meng Group. Hindi mo na kailangang mag-alala. Tatay. Nagsasalita ka na naman mag-isa. Ano nang sinasabi mo dyan? Nakikipag-usap lang ako kay Papa. Anong ginawa mo ngayong umaga? Umamin na si Hiwen. Gumawa ako ng sulat ng pagpapatawad. Baka mabawasan ang sentensya niya. Kahit paano, nakatulong din siya. Kung hindi dahil sa lodong nilagay ni NB Hiwen kay Jiang Haoyu. Baka ngayon, naghahanap pa ako ng libingan para kay Papa. Tapos na fine ang dilim bago. Magbukang liwayway. Hello. Kanina umaga, nang dinala si El Rojeng mula sa kulungan. Marami na siyang organ failure. Baka, konti na lang ang panahon niya. Wiwi. Nandito ka na. Tulungan mo ako. Paano kita matutulungan? Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Simula nang makulong ka. Isinumit ko na ang annulment papers. Kahapon lang naaprubahan. Ngayon, wala na akong karapatan. Dahil regalong, mag-asawa tayo. Tulungan mo ako. Hindi kita matutulungan mamatay. Pero matutulungan kitang mabuhay. Na parang bulok na laman. Mabuhay sa sakit. Tulad ng 6 na taon kong tiniis. Na halos hindi ko na kayang mabuhay. Wiwi. Huwag kang umalis.